Disclaimer: ang kwentong ito ay batay sa isang tunay na karanasan na ibinahagi mismo ng taong nakaranas. Ang ilang bahagi ay maaaring inangkop o inayos upang mas malinaw na maipahayag ang mga pangyayari, ngunit nananatiling buo ang esensya ng istorya. Layunin nito ang magbigay ng kaalaman, babala, at karanasan ng kilabot tungkol sa mga paniniwala at kwentong bayan na patuloy na isinasalaysay sa ating kultura. Hindi ito nilikha para manakot lamang, kundi para magbigay ng aral at magbukas ng isipan hinggil sa mga misteryo at panganib na maaaring nakaamba sa mga hindi natin inaasahan. Ang mga karakter, lugar, at pangyayaring mababanggit ay maaaring may pagkakahawig sa mga totoong tao o lugar, subalit ang kwento ay nananatiling pagmamay-ari ng nagsalaysay. Kung ikaw ay mahina ang loob, madaling kabahan, o hindi komportable sa mga usaping may kinalaman sa kababalaghan, iminumungkahi naming mag-ingat sa pakikinig o pagbabasa. Ang kwento ay may mga bahagi na maaaring magdulot ng matinding takot, kaba, o pag-alala. Ang kwentong ito ay nagsimula sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng malalawak na bukirin at masukal na kakahuyan. Doon ipinanganak at lumaki ang ating bida, isang simpleng dalaga na itatago na lamang natin sa pangalang Lyra. Si Lyra ay 14 anyos pa lamang nang siya ay magsimulang makaramdam na tila hindi na siya nababagay sa kanilang tahanan. Sa murang edad ay nakapasan na sa kanyang mga balikat ang mga pasaning dapat ay sa mas matatanda lamang. Mahigpit ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama, na halos lahat ng kilos niya ay may kapalit na sigaw at galit. Lumaki si Lyra sa kapaligirang puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi siya pinalad na maranasan ang malayang makipaglaro, kasama ang mga kaibigan, o masabihang maaari siyang mangarap ng mas maganda para sa kanyang kinabukasan. Sa halip, bawat araw ay tila isang pagkakakulong sa apat na sulok ng kanilang bahay, isang kulungang walang rehas, ngunit nakabibigat kaysa sa anumang bakal. Ang mga kapitbahay nila ay palaging nagtataka kung bakit bihira siyang makitang masaya, at kung bakit hindi siya sumasama sa mga pagtitipon ng kabataan sa baryo. Ang totoo, ayaw ng kanyang mga magulang na siya ay makisalamuha dahil sa takot na baka matutong lumaban o magkaroon ng sariling isipan. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nag-ipon si Lyra ng hinanakit. Pakiramdam niya ay hindi siya minamahal, kundi kontrolado lamang. Kung minsan, naiisip niyang baka siya ay isinumpa o sadyang walang magandang kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat, mayroon pa rin siyang maliit na tinig sa loob ng kanyang puso na nagsasabing may mas magandang buhay na naghihintay sa kanya kung sakaling siya ay makalayo. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang banig, pinakinggan niya ang malamig na hampas ng hangin sa kanilang pawid na bubong. Doon niya muling inalala ang kanyang mga pangarap, makapag-aral sa bayan, makapagtapos, at magkaroon ng buhay na hindi itinatali ng takot. Ngunit alam niyang hindi iyon mangyayari kung mananatili siya sa ilalim ng anino ng kanyang ama at ina. Ang kanyang dibdib ay puno ng kaba at lungkot, at sa mga sandaling iyon ay unti-unti siyang humantong sa isang desisyon na babago sa kanyang buong buhay, siya ay tatakas. Bago pa man dumating ang araw na iyon, madalas na niyang sinusubukan na mag-ipon ng kaunting gamit na maaari niyang dalhin. Kaunting pera na itinago niya mula sa pagtulong sa tindahan ng kapitbahay, isang maliit na panyo na binigay ng kanyang yumaong lola, at isang pirasong krusipiho na siyang nagsilbing tangi niyang proteksyon sa lahat ng takot na hindi niya lubusang maipaliwanag. Para kay Lyra, sapat na ang mga iyon upang magsilbing gabay sa kanyang pagtakas. Habang lumalapit ang araw ng kanyang pagpapasya, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng bawat araw na lumilipas. Ang mga sigaw ng kanyang ama kapag hindi siya nakapaghain agad ng pagkain, ang malamig na titig ng kanyang ina na tila wala siyang halaga, at ang kawalan ng sinumang kakampi sa loob ng kanilang bahay, ay nagpatibay sa kanyang kalooban. Walang sinuman ang makaunawa sa kanya, kaya't mas mabuti pang hanapin niya ang kanyang kapalaran sa labas. Ngunit hindi alam ni Lyra na ang paglalakbay na iyon ay magdadala sa kanya sa pinakadelikadong lugar na maaari niyang puntahan, isang lugar na higit pa sa anino ng kanyang tahanan. Kung saan ang takot na dati inasa puso lamang niya ay magiging totoo, humihinga at nagbabantang lumamon sa kanya. Sa gabing iyon, bago siya tuluyang tumakas, nanalangin muna siya sa Diyos. Panginoon, bulong niya habang hawak-hawak ang krusipiho, gusto ko lang po ng bagong buhay. Bigyan niyo ako ng lakas at gabayan niyo po ako. Sana ay ilayo niyo ako sa anumang kapahamakan. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang simula ng isang bangungot na hinding-hindi niya makakalimutan.
Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit matatag ang kanyang puso. Hindi na siya papayag na manatiling bihag sa lugar kung saan siya ipinanganak. At sa pagsikat ng buwan, sa ilalim ng liwanag nitong malamlam, doon nagsimula ang kwento ng isang dalagang tatakas, ngunit sa kanyang pagtakas ay hindi kalayaan ang sasalubong sa kanya, kundi isang mas nakakatakot na kapalaran. Hating gabi na nang magpasya si Lyra na isagawa ang kanyang matagal ng binabalak. Tahimik ang buong baryo, tanging huni ng mga kuliglig at alulong ng aso ang naririnig mula sa malayo. Nakalugmok sa banig ang kanyang mga magulang, mahimbing na natutulog matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang sarili mula sa pagkakahiga, pinigilan ang bawat kaluskos, at pinakiramdaman ang paligid. Alam niyang oras na marinig ng kanyang ama ang kahit pinakamaliit na ingay, tiyak na hindi na siya makakaalis. Isinilid niya sa isang lumang bag ang kaunti niyang gamit, isang panyo, krusipiho, kaunting pagkain, at ilang baryang na itago. Habang inaalalayan ang sarili na huwag gumawa ng ingay, hindi niya mapigilang manginig ang kanyang mga kamay. Ang bawat segundo ay tila napakabagal, at bawat tibok ng kanyang puso ay umaalingaw sa kanyang tainga. Ngunit hindi na siya pwedeng umatras. Pagbukas niya ng pintuan, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Ang dilim ng paligid ay nakababalot na tila ba isang kumot ng misteryo at panganib. Sa kabila nito, dama niya ang kakaibang ginhawang hindi niya naramdaman kailanman sa kanilang bahay, isang pakiramdam ng kalayaan. Ngunit kasabay nito ay ang matinding kaba, dahil hindi niya alam kung saan siya patutungo. Naglakad siya patungo sa daang patungo sa bayan. Ngunit dahil hindi sanay na maglakad ng malayo sa ganoong oras ng gabi, madali siyang nawala ng direksyon. Ang mga puno sa paligid ay nagsisilbing mga aninong nakatingin sa kanya, at ang malamlam na liwanag ng buwan ay hindi sapat upang maliwanagan ang kanyang daraanan. Sa bawat hakbang niya ay tila may mga matang nagmamasid mula sa dilim, at ang mga kaluskos sa mga dahon ay nagpapahiwatig na hindi siya nag-iisa. Naisip niya ring bumalik, ngunit agad niya itong itinaboy. Hindi na siya maaaring mag-urong sulong, mas mabuti nang sumuong sa hindi niya alam kaysa bumalik sa lugar na sigurado niyang walang kalayaan. Kaya't nagpatuloy siya sa paglalakad, kahit pa nararamdaman niyang mas lalo siyang napapalayo sa pamilyar na daan. Habang siya'y naglalakad, may mga tunog siyang narinig na nagmumula sa kung saan. Unay parang yabag ng tao, pagkatapos ay tila mga pakpak na humahampas sa hangin. Pinili niyang huwag lumingon dahil baka imahinasyon lamang iyon na dulot ng kanyang takot. Ngunit habang tumatagal, mas malinaw ang mga tunog at mas mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hanggang sa dumating siya sa isang lugar na hindi niya inaasahan, isang makipot na daan na tila ba humahantong sa pusod ng gubat. Nag-atubili siya. Alam niyang delikado ang pumasok sa ganoong lugar, lalo na't wala siyang kasama at wala ring sapat na ilaw. Ngunit wala na siyang ibang makitang daan. Sa pag-aakalang baka iyon ang pinakamabilis na ruta papuntang bayan, nagdesisyon siyang pumasok. Habang lumalalim ang kanyang paglalakad sa loob ng gubat, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng paligid. Ang mga sanga ng puno ay tila ba mga kamay na nakahanda siyang agawin mula sa kanyang paglalakbay. Ang mga huni ng kuliglig at alitaptap ay tila nagbabala ng panganib. At sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy pa rin siya, umaasang makakakita siya ng ilaw o kahit anong tanda ng kabihasnan. Ngunit sa halip na ilaw ng kabihasnan, isang nakakatakot na tanawin ang kanyang natagpuan. Sa gitna ng kagubatan, may isang bahay, luma, madilim, at tila iniwan na ng panahon. Ang mga bintana nito ay tila mga matang nakamasid, at ang bubong ay balot ng lumot at tuyong dahon. Dama niya agad ang kakaibang presensya, ngunit dahil sa matinding pagod at gutom, nagpasya siyang doon na muna magtago at magpahinga. Siguro naman may tao dito na pwede kong hingan ng tulong, bulong niya sa sarili, pilit na tinataboy ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magiging simula ng mas malagim na kabanata sa kanyang buhay, isang kabanata na maglalapit sa kanya sa mga nilalang na matagal ng kinatatakutan ng kanilang bayan. Sa kanyang isipan, ang bahay ay tila nagsisilbing kanlungan mula sa dilim at sa mga matang nakatingin sa kanya mula sa gubat. Ngunit sa totoo lang, iyon ang mismong lungga ng mas matinding panganib na kanyang hindi pa kayang maaro. Paglapit ni Lyra sa luma at misteryosong bahay sa gitna ng gubat, ramdam niya agad ang kakaibang aura na bumabalot dito. Hindi ito karaniwang tahanan na makikita sa mga baryo o sa mga kalapit na lugar.
Ang halimuyak ng lumang kahoy, nabubulok na dahon, at kakaibang amoy na hindi niya matukoy ang pinagmulan ay agad nagbunsod ng pangamba sa kanya. Ngunit dahil sa pagod at gutom, nagpasya siyang pumasok. Siguro dito muna ako makakapagpahinga, bulong niya sa sarili, pilit na tinataboy ang kaba na unti-unting bumabalot sa kanyang dibdib. Sa labas, tila tahimik ang paligid, ngunit bawat hakbang niya patungo sa pinto ay nagiging mabigat. Ang mga pinto at bintana ay balot ng alikabok, at may mga sirang kahoy na nag-iiwan ng puwang sa liwanag ng buwan. Ang bawat tunog ng kanyang hakbang ay umaalingaw sa loob, at parang may mga mata na sumusubaybay sa kanyang kilos. Nang marating niya ang harapan, nakita niya ang kakaibang disenyo ng bahay. Ang ilang bahagi nito ay may mga ukit na hindi niya maintindihan, parang mga simbolo o ritual na ginamit ng matagal na panahon. Pagpasok niya sa loob, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at katahimikan na hindi komportable sa pandinig. Ang sahig ay gawa sa lumang kahoy na may bitak-bitak, at may mga anino na gumagalaw sa mga sulok, tila babuhay na nilalang na nagmamasid sa bawat kilos niya. Sa unang sulyap, inakala niyang bakante ang bahay, ngunit sa kanyang dibdib ay may kutob siya na may iba pang naroroon. Naglakad siya sa loob, tinitingnan ang bawat sulok, ang bawat silid, at ang bawat pintuan na tila ba may tinatago. Napansin niya na sa isang tabi ng bahay, may lumang kwarto na puno ng alikabok at lumang kagamitan, mga bagay na hindi niya kilala at hindi niya alam kung kanino. Ngunit mas nakakabahala, may kakaibang pakiramdam siya na parang may nagbabantay sa kanya. Ang mga mata niya ay patuloy na nagmamasid sa bawat galaw ng mga anino, at ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Habang nag-ikot, napansin niya ang lamesa sa gitna ng sala na may mga gamit na hindi karaniwan, mga lumang banga, florera na may natuyong laman, at ilang buto na maingat na nakalagay sa maliit na sisidlan. Sa kanyang murang karanasan, alam niya na ang ganitong mga bagay ay hindi normal. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon na umalis, may narinig siyang tunog, parang mga yapak ng tao sa taas ng bahay. Biglang tumigil ang kanyang puso, at ang bawat galaw niya ay naging mabigat. Mula sa itaas, may isang boses na mahina ngunit malinaw na naririnig, may bisita tayo, ah. Sa paglingon niya, wala siyang makita kundi ang dilim. Ang kanyang isip ay nagsimulang maglaro ng mga posibilidad, baka ito ay hangin lamang, baka isang hayop, o baka isang tao. Ngunit alam niya sa loob niya na hindi karaniwan ang pakiramdam na iyon. Ang kaba at pangamba ay unti-unting kumakapit sa kanyang katawan, at bawat sandali ay parang may matinding panganib na nakahanda. Sa gitna ng kanyang takot, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Tila ba may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan, at may mabigat na tingin na tumutok sa kanya mula sa isang sulok ng bahay. Ang kanyang puso ay parang nais tumalon sa dibdib, ngunit sa kabila nito, pinilit niyang maging matatag. Alam niyang hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan, dahil sa ganitong lugar, ang kahinaan ay maaaring maging dahilan ng kapahamakan. Habang naglilibot sa bahay, napansin niya ang mga palatandaan na hindi ito karaniwang tahanan ng tao. May mga labi ng pagkain na hindi niya kilala, may mga kagamitan na tila ritualistic o pangmistiko, at may kakaibang aura na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat silid ay may kakaibang kwento, at ang bawat kwarto ay tila ba nagbabantay ng mga lihim na hindi dapat malaman ng sinuman. Hindi niya alam na sa pagpasok niya sa bahay na iyon, siya ay unti-unting napapalapit sa isang mundo na puno ng misteryo at panganib. Isang mundo kung saan ang bawat galaw, bawat salita, at bawat paghinga ay maaaring pagmulan ng kamatayan o mas masahol pa, isang mundo na tinatago lamang sa mga anino at dilim ng gabi. Hindi pa man tuluyang nakalipas ang ilang minuto mula nang makapasok si Lyra sa loob ng bahay, may narinig siyang mga hakbang na dahan-dahang lumalapit mula sa kabilang silid. Sa una, naisip niyang baka isa lamang iyon sa mga anino o imahinasyon dulot ng takot at pagod. Ngunit nang muling marinig ang mabigat na kaluskos ng kahoy sa ilalim ng paa, alam niya sa puso niya na may tao o nilalang na naroroon. Sa kanyang paglingon, napansin niya ang isang matandang babae na nakatayo sa pwesto malapit sa bintana. Hindi siya agad nagsalita, ngunit ang titig ng matanda ay malamig at tila ba naglalaman ng maraming lihim. Ang kanyang mga mata ay nakadirekta mismo kay Lyra, at sa bawat pagtingin ay parabang binabasa ang bawat galaw at iniisip ng dalaga. May kakaibang aura ang matanda, isang halo ng kabaitan at panganib, na agad nagpataas ng tibok ng puso ni Lyra. Sandali lamang ang lumipas, at may sumunod na bumangon mula sa dilim, isang lalaki, malakas ang tindig, ngunit may malamig na ekspresyon.
Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya't nanatili siyang nakatungo, pilit na nagtatangkang maging hindi halata. Ngunit alam niya sa kanyang isip na hindi siya basta-basta makakakawala sa presensya ng mga taong ito kung hindi niya mabilis nakikilos. Sa kabila ng takot, napansin niya na tila ordinaryo ang kilos ng lalaki at matanda sa unahan. Pumapasok sila sa sala, naglalakad ng dahan-dahan ngunit tiyak sa bawat hakbang. Ang kanilang mga mata ay patuloy na nakadirekta kay Lyra, at sa bawat titig ay may kakaibang tensyon na hindi niya maipaliwanag. Unti-unti, naramdaman niyang parang sinusukat ang kanyang presensya, parang hinuhusgahan kung siya ay ligtas o banta. Dahan-dahan ring lumabas mula sa dilim ang dalawang batang babae, tila nasa edad ni Lyra, at isang maliit na bata. Ang bawat kilos nila ay kakaiba, mahinhin ngunit may kakaibang lamig na bumabalot sa kanilang paligid. Napansin ni Lyra na hindi sila nakangiti at ang kanilang mga mata ay tila hindi ganap na buhay, parang may tinatago na misteryo o lihim na higit pa sa kanyang naiintindihan. May bisita tayo ngayong gabi, mahina ngunit malinaw na sabi ng matanda. Ang boses niya ay parang hangin na dumadaan sa silid, malamig at nagdudulot ng kilabot sa balahibo ni Lyra. Hindi niya alam kung paano sasagot, kaya't nanatili siyang tahimik, pilit na nakatayo sa lugar, sinusubukang unawain kung ano ang kanilang intensyon. Nagpatuloy ang matanda sa pagsasalita, na para bang sinusubukan basahin ang bawat lihim ng kanyang isip. Huwag kang matakot, ngunit kailangan naming malaman kung ano ang dala mo rito. Ang mga salita nito ay malinaw ngunit may dalang kakaibang banta. Hindi siya sigurado kung dapat ba siyang tumakbo o manatili, kaya't nanatili siyang nakatungo, sinusubukang magpakita ng kabaitan, ngunit lihim na naghahanap ng paraan upang makalabas. Napansin niya rin na ang bawat galaw ng pamilya ay may ritmo at koordinasyon, parang alam nila ang kilos ng bawat isa, at bawat galaw ay may kahulugan. Sa mga sandaling iyon, unti-unting napagtanto ni Lyra na hindi ito ordinaryong pamilya. May misteryo at panganib na bumabalot sa kanila, at ang bawat detalye ng kanilang kilos ay tila mailihim na nakatago sa likod ng ngiti at tahimik na ekspresyon. Habang lumilipas ang oras, mas lalo niyang naramdaman ang kakaibang aura ng bahay. Ang bawat silid ay tila naglalaman ng lihim, bawat kasangkapan ay may dalang misteryo, at bawat nilalang na naroroon ay may tinatago. Ang takot ni Lyra ay unti-unting lumalalim, ngunit sa kabila nito, may maliit na tinig sa loob niya na nagsasabing huwag mawalan ng pag-asa, dahil kahit sa ganitong dilim, kailangan niyang manatiling matatag. Ang mga palatandaan na nakita niya sa paligid, ang mga lumang kagamitan, kakaibang pagkain, at kakaibang kilos ng pamilya, ay unti-unting bumuo ng larawan sa kanyang isipan. Alam niya na hindi lamang basta tao ang kanyang kaharap, at may mas malalim na lihim na nakaabang sa bawat hakbang niya sa bahay na iyon. Sa gabing iyon, natutunan ni Lyra na sa unang pagkakatagpo, hindi lahat ng tao o nilalang ay nagpapakita ng totoong anyo. Ang pamilya ng aswang, kahit sa unang tingin ay tila ordinaryo, ay may lihim na hindi niya pa naiintindihan at ang bawat hakbang niya ay magiging mahalaga sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, isang kabanata ng takot, panganib at pag-asa. Habang lumilipas ang mga oras sa loob ng bahay, unti-unting napagtanto ni Lyra na ang kanyang pinapasukan ay hindi karaniwang tahanan. Ang bawat detalye ay may kakaibang aura na nagdudulot ng takot at pangamba. Napansin niya ang mga palatandaan na hindi niya maipaliwanag, mga bagay na sa unang tingin ay ordinaryo lamang, ngunit sa masusing pagmamasid, may malalim na kahulugan. Sa isang sulok ng sala, may nakalagay na lumang aparador. Nang lapitan niya ito, nakita niya na may mga labi ng pagkain na tila ba natira mula sa ritual, at sa ilalim ng aparador, may mga buto at balat ng hayop na pinatuyo. Ang eksenang iyon ay agad nagdulot sa kanya ng panginginig. Hindi niya alam kung bakit, ngunit alam niya sa loob ng kanyang puso na may masamang nangyayari sa bahay na ito. Hindi lang iyon ang kanyang napansin. Sa kusina, may mga kaldero at palayok na puno ng kakaibang sangkap at likido. Ang amoy ay hindi pangkaraniwan, malakas, maasim at tila maihalo ng dugo. Ang bawat sandali na siya ay nakatingin sa mga gamit ay unti-unting nagpapalakas ng kanyang kutob. Ang pamilya na ito ay mailihim na pagkain at ritual na hindi pangkaraniwan. Habang naglilibot siya sa unang palapag, napansin niya ang mga simbolo sa dingding at sahig. Mga ukit na tila hindi lamang dekorasyon kundi may ibig sabihin. Ang ilan ay mukhang lumang paniniwala ng mga tao sa kagubatan, ngunit may halong misteryo at panganib.
Alam niyang sa bawat simbolong iyon ay may kasamang babala o puwersa na nagbabantay sa bahay. Sa ikalawang palapag, natuklasan niya ang isang kwarto na punong-puno ng mga lumang damit, larawan at alahas. Ngunit mas nakakabahala, may mga piraso ng buhok at balat na nakaayos sa maliit na tray, parang eksperimento o koleksyon. Ang eksenang iyon ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Hindi na siya nag-alinlangan, ang kanyang tinutuluyan ay hindi karaniwang bahay ng tao. Bukod sa mga gamit, napansin rin niya ang kakaibang kilos ng pamilya. Tuwing gabi, may mga ritual silang isinasagawa na hindi niya makita ng malinaw ngunit ramdam niya ang presensya ng kakaibang enerhiya. May mga tunog ng kaluskos, bulong at pagkikiskis na nagmumula sa ilang silid. Ang bawat tunog ay tila nagbabadya ng panganib at sa bawat titig ng matanda sa kanya, alam ni Lyra na sinusubaybayan siya ng pamilya, hindi lamang bilang bisita, kundi bilang isang nilalang na may espesyal na halaga. Hindi rin niya maiwasang mapansin ang kakaibang reaksyon ng mga bata. Kahit mukhang ordinaryo sa unang tingin, may malamig na titig ang mga mata nila, parang alam nila ang hinaharap o may kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tuwing papalapit siya, tila ba nagtatago sila, ngunit sa parehong oras ay sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Ang mga palatandaang ito ay unti-unting nagbigay linaw sa kanya, hindi ordinaryo ang kanyang pinapasukan. Ang pinakamatinding palatandaan ay nang makita niya ang isang lihim na silid sa ilalim ng hagdan. Sa loob, may mga kagamitan na ginagamit para sa ritual, mga banga, sisidlan, at kakaibang sangkap na hindi niya maintindihan. May mga larawan ng tao at piraso ng mga bagay na hindi niya kilala. Ang eksenang iyon ay nagpatunay sa kanyang kutob. Ang pamilya ay hindi lamang nagtatago ng lihim, kundi may ginagawa silang bagay na labas sa normal na pag-iisip ng tao. Habang siya ay nakatayo sa silid, unti-unti niyang naisip ang lahat ng nangyari mula nang siya ay pumasok sa bahay. Ang malamig na titig ng matanda, ang kakaibang kilos ng lalaki, ang kakaibang aura ng mga bata, at ang mga kagamitan sa bahay, lahat ay nagbubuo ng isang malinaw na larawan sa kanyang isipan. Ang bahay ay tahanan ng mga nilalang na hindi karaniwang tao, at ang bawat hakbang niya ay dapat maging maingat upang hindi mapansin ng pamilya ang kanyang pag-alam. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis habang iniisip ang susunod na hakbang. Alam niya na hindi siya pwedeng manatili ng matagal, ngunit kailangan niyang magplano kung paano makakaligtas. Ang mga palatandaang nakita niya ay nagbibigay babala, ang bawat galaw ay maaaring pagmulan ng kapahamakan, at ang bawat sandali ay naglalaman ng panganib. Sa gabing iyon, habang siya ay nakaupo sa isang sulok, nagmuni-muni siya sa lahat ng kanyang nakita. Alam niyang sa bawat segundo na lumilipas sa loob ng bahay na ito, mas lalalim ang kanyang pagkaalam sa katotohanan. Ang bahay ay hindi lamang tirahan ng isang pamilya, kundi kanlungan ng mga nilalang na tinatawag na aswang. At sa pagdadalawang isip niya, alam niya na ang kanyang susunod na desisyon ay magtatakda ng kanyang kapalaran, kung siya ba ay makaliligtas o mapapasailalim sa panganib na hindi pa niya lubos na naintindihan. Sa loob ng bahay na iyon, habang unti-unting nakaka-relax si Lyra sa malamig na gabi, may mga kakaibang damdamin siyang naramdaman. Ang mga mata ng pamilya ay patuloy na nakabantay sa bawat kilos niya. Sa bawat galaw ng kanyang katawan, tila may mahigpit na pagsusuri na hindi niya maipaliwanag. Hindi nagtagal, unti-unti niyang naramdaman na may hindi pangkaraniwang interes ang pamilya sa kanya, isang interes na hindi lamang basta-basta kuryosidad. Lumipas ang ilang gabi at unti-unting napagtanto ni Lyra ang kakaibang enerhiya ng bahay. May mga tunog na hindi niya makita, mga anino na gumagalaw sa dilim, at mga bagay na kusang lumilipat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na panganib na dala ng lugar. At sa parehong sandali, ang isang matinding kutob sa kanyang isipan ay nagsasabing hindi siya simpleng bisita lamang, may espesyal na dahilan kung bakit siya naroroon. Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa sala, napansin niya ang kakaibang titig ng matanda. Ang titig na iyon ay hindi lamang pagtingin, kundi tila ba pagbasa sa kanyang kaluluwa. Alam namin na may tinatago ka, mahina ngunit malinaw na sabi ng matanda. Ang boses ay malamig, may halong banta, at nagdulot sa kanya ng matinding panginginig. Hindi niya alam kung paano sasagot, kaya't nanatili siyang tahimik, pilit na nagtatangkang maging kalmado. Hindi mo maitatago ang katotohanan sa amin, dagdag pa ng matanda. Bawat kilos mo, bawat galaw mo, nakikita namin. Hindi ka basta-basta makakatakas. Sa kanyang mga salita,
naramdaman ni Lyra na ang bahay at ang pamilya nito ay hindi lamang mga pisikal na nilalang, kundi may kakayahan ding makita ang mga lihim at intensyon ng sinuman. Sa gitna ng takot, unti-unting naipaliwanag sa kanya ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng interes sa kanya. Ang kanyang kabataan at dalisay na dugo ay nagiging mahalaga sa ritual na kanilang isinasagawa. Ang dalaga ay hindi lamang basta tao sa kanilang mata, siya ay magiging susunod na bahagi ng kanilang misteryosong plano. Ang bawat galaw at titig ng pamilya ay nagiging malinaw, siya ay inilalagay sa ilalim ng kanilang pagmamasid, at bawat hakbang niya ay sinusukat para sa ritual. Hindi makapaniwala si Lyra sa kanyang narinig at naramdaman. Ang takot ay naging labis at ang kanyang isip ay puno ng pangamba. Ngunit sa kabila ng takot, unti-unti rin siyang nagkaroon ng tapang. Alam niya na kung hindi siya kikilos, wala siyang pagkakataong makaligtas. Sa loob ng kanyang puso, nagsimula siyang magplano kung paano makakaligtas mula sa kamay ng pamilya ng aswang. Ngunit bago niya maisakatuparan ang kanyang plano, kailangan niyang maintindihan ang buong sitwasyon. Obserbahan niya ang bawat kilos ng pamilya, kung paano nila pinaghahandaan ang mga ritual, kung paano nila sinusubaybayan ang bawat bisita, at kung paano nila ipinapakita ang kanilang kapangyarihan. Sa bawat sandaling iyon, lumalakas ang kanyang kutob at pananalig na may paraan upang makaligtas, ngunit kailangan niyang maging maingat. Isang gabi, nakita niya ang isang lihim na silid sa ilalim ng hagdan na puno ng mga kagamitan para sa ritual, mga banga, maliliit na sisidlan, at kakaibang sangkap. May mga larawan at piraso ng buhok, balat, at mga bagay na hindi niya kilala. Napagtanto niya na iyon ang lugar kung saan isinasagawa ang mga ritual, at iyon rin ang dahilan kung bakit may interes sila sa kanya. Hindi siya basta bisita, siya ay potensyal na biktima ng kanilang kakaibang ritual. Habang nakatayo sa silid, unti-unti niyang naintindihan ang buong sitwasyon, ang pamilya ay hindi ordinaryong tao. Sila ay mga aswang na may kakayahang makakita at makialam sa buhay ng ibang tao. Ang kanilang interes sa kanya ay higit pa sa simpleng kuryosidad, siya ay isang biktima na pinipili ng tadhana. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok, ngunit sa kabila nito, may kakaibang tapang na unti-unting umusbong sa kanya. Ang natutunan ni Lyra sa gabing iyon ay malinaw, ang bawat hakbang at bawat galaw niya ay mahalaga. Ang bawat kilos ay maaaring maging dahilan ng kanyang kaligtasan o kapahamakan. At sa pag-unawa sa katotohanan iyon, nagsimula siyang magplano ng paraan upang makaligtas, isang plano na magbibigay sa kanya ng pagkakataong labanan ang pamilyang may kakaibang kapangyarihan, at sa huli, makaligtas mula sa bahay ng mga aswang. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging malinaw kay Lyra na hindi siya basta-basta makakalabas sa bahay ng pamilya ng aswang. Ang bawat kilos niya ay sinusubaybayan, at ang bawat galaw ay may kasamang banta. Alam niyang kung hindi siya kikilos ng mabilis at maingat, siya ay magiging susunod na biktima ng kanilang ritual. Ang takot ay nagbunsod sa kanya ng matinding determinasyon, kailangan niyang makaligtas, kahit anong mangyari. Isang gabi, habang natutulog ang pamilya sa sala, dahan-dahan siyang lumusot palabas ng kanyang tinutuluyan. Ngunit bago pa man siya makalayo, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang liig, at may malakas na titig mula sa likod. Hindi ka makakalabas ng ganoon lamang, mahina ngunit malinaw ang boses ng matanda. Sa sandaling iyon, alam ni Lyra na nahuli na siya, ngunit hindi siya nagpanik. Alam niyang kung magpapakita siya ng takot, wala siyang pagkakataong makaligtas. Agad siyang tumakbo patungo sa pinto, ngunit naramdaman niyang may humawak sa kanyang balikat. Ang lalaki, malakas at matangkad, ang humarang sa kanyang daraanan. Hindi mo matatakasan ang tadhana mo, sabi nito habang mahigpit na hinawakan siya. Ngunit sa kabila ng panganib, ginamit ni Lyra ang kanyang talino at lakas. Mabilis siyang nakabawi, nagdikit sa pader, at nakalihis mula sa lalaki. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, ngunit sa isip niya, ito na ang pagkakataong magpakita ng tapang at determinasyon. Habang tumatakbo sa loob ng bahay, naramdaman niyang may mga anino na sumusunod sa kanya, mga bata at matatanda na tila ba may supernatural na kakayahan. Ang bawat silid ay nagiging bitag, at ang bawat pintuan ay parang hadlang na hindi lamang gawa sa kahoy, kundi may espiritual na presensya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya huminto, alam niyang sa bawat segundo na siya ay nagdadalawang isip, mas malapit siya sa panganib. Sa labas ng bahay, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin at ang liwanag ng buwan.
Ngunit bago pa man siya makalayo sa bakuran, ang lupa sa paligid ay nagbago, tila ba may mga ugat at halaman na humahadlang sa kanyang daraanan. Ang mga aswang ay patuloy na naghabol, gamit ang kapangyarihan at kaalaman sa paligid upang pigilan siya. Ngunit sa bawat hakbang, si Lyra ay mas lalo ring lumalakas sapagkat alam niyang ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kanyang kakayahan. Habang tumatakbo, nakakita siya ng maliit na ilog sa gilid ng kagubatan. Alam niyang kung makakarating siya doon, may pagkakataon siyang tumalon at makatakas. Ngunit bago niya magawa iyon, hinadlangan siya ng isa sa mga bata mula sa pamilya. Sa unang tingin, tila ordinaryo ang bata, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng misteryo. Hindi ito simpleng kabataan, siya ay bahagi ng kapangyarihan ng pamilya. Sa kabila ng panganib, ginamit ni Lyra ang kanyang katalinuhan. Nagkunwaring nahihirapan siya at bumagsak sa lupa. Nang lumapit ang bata upang tulungan siya, bigla siyang tumalon sa ilog, gamit ang momentum upang mapalayo mula sa kanyang humahabol. Ang malamig na tubig ay pumaloob sa kanyang katawan, ngunit ang pakiramdam ng kalayaan ay nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Sa kabilang pampang ng ilog, naramdaman niyang may kasunod pa rin, ang matanda at lalaki, na tila ba may kakayahang dumaan sa hangin at tubig. Ang bawat hakbang ay nagiging mapanganib, ngunit alam ni Lyra na kailangan niyang lumaban at huwag sumuko. Pinili niyang gumamit ng mga sanga, bato, at kahit anong bagay sa paligid upang mapabagal ang kanyang humahabol. Sa huli, sa tulong ng kanyang determinasyon at kaalaman sa paligid, unti-unting nakalayo si Lyra mula sa bahay at pamilya ng aswang. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba, ngunit sa parehong oras ay mailabis na ginhawa. Alam niya na nakaligtas siya sa unang yugto ng panganib, ngunit naiintindihan din niya na hindi pa tapos ang laban. Ang kanyang buhay ay patuloy na haharap sa mga pagsubok, at ang bawat hakbang ay mahalaga upang tuluyang makaligtas at makabalik sa normal na buhay. Matapos ang ilang oras ng pagtakbo, pag-iwas, at pakikipaglaban sa pamilya ng aswang, naramdaman ni Lyra na halos wala na siyang lakas. Basa sa pawis, putik, at malamig na tubig, nanginginig ang kanyang katawan sa pagod at takot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may apoy ng determinasyon sa kanyang puso. Hindi siya papayag na ang kanyang kabataan at buhay ay mauwi sa kanilang kamay. Sa huling lakas, nagpatuloy siya sa paglakad patungo sa mas maliwanag na bahagi ng gubat, umaasang may makakatulong sa kanya. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, napansin niya ang isang liwanag mula sa di kalayuan. Ang liwanag ay galing sa maliit na kubo na may sigla ng apoy sa loob. Dito niya nakilala ang isang matandang albularyo, kilala sa baryo bilang tagapagligtas at tagapangalaga laban sa mga nilalang na may masamang kapangyarihan. Sa unang tingin pa lamang, alam ni Lyra na may kakayahan ang matanda, isang tao na hindi natatakot sa mga nilalang na kanyang kinatatakutan. Halika, bata. Lumapit ka, mahina ngunit malakas na sabi ng albularyo. Tumakbo si Lyra, halos hindi makapaniwala na may taong handang tumulong sa kanya. Sa loob ng kubo, inalalayan siya ng albularyo, binigyan ng mainit na inumin at pinagpahingahan. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga ng lubos, ikinuwento niya ang lahat ng nangyari, ang bahay, ang pamilya, at ang ritual na naglalayong gamitin siya. Napansin ng albularyo ang seryosong sitwasyon. Agad siyang kumuha ng kanyang mga kagamitan, mga sangkap, ritualistic na banga, at iba pang gamit na ginagamit laban sa mga aswang. Hindi pa tapos ang laban mo, bata, sabi ng matanda. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano lumaban sa mga nilalang na hindi mo paganap na naiintindihan. Sa mga salita nito, nagkaroon si Lyra ng bagong pag-asa. Alam niyang hindi siya nag-iisa, at may paraan upang tuluyang makalaya sa panganib. Magkasama silang bumalik sa gilid ng bahay ng pamilya ng aswang. Ang albularyo ay nagdala ng mga anting-anting at ritual na nagbibigay proteksyon laban sa mga aswang. Ginamit niya ang kaalaman niya sa mga sinaunang paniniwala at mahika upang labanan ang puwersa ng pamilya. Sa unang sagupaan, naramdaman ni Lyra ang kakaibang lakas ng albularyo, isang lakas na nagmula hindi lamang sa pisikal na kakayahan kundi sa espiritu at pananampalataya. Habang isinasagawa ang ritual, ang pamilya ng aswang ay nagpakita ng kanilang tunay na anyo. Ang mga mata ng matanda ay nagningning, ang mga bata ay nagbago ang anyo, at ang lalaki ay lumaki sa hitsura na hindi na kayang pantayan ng tao. Ngunit sa tulong ng albularyo,
unti-unting napigil ang kanilang kapangyarihan. Ang mga ritual at anting-anting ay naging shield, at si Lyra ay naging ligtas mula sa direktang atake. Sa gitna ng kaguluhan, natutunan ni Lyra na hindi sapat ang takot upang maligtas sa ganitong sitwasyon. Kailangan ng tapang, katalinuhan at pananampalataya. Sa gabing iyon, natutunan niyang sa bawat panganib, may kasamang pagkakataon upang lumaban at makalaya. Hindi siya basta-basta naging biktima, siya ay lumaban, nagtiwala sa matanda at sa huli nakaligtas. Matapos ang laban, dinala siya ng albularyo pabalik sa kanyang baryo. Ang kanyang mga magulang ay labis na nagulat sa kanyang kaligtasan at hindi maipaliwanag ang kwento niya. Ngunit sa puso ni Lyra, alam niyang hindi lamang basta kwento ito, ito ay tunay na karanasan na magbibigay sa kanya ng lakas, aral at babala. Alam niya na ang mundo ay puno ng panganib, ngunit sa tamang gabay at tapang, may paraan upang malampasan ang pinakamadilim na bahagi ng buhay. Sa kanyang pagbabalik, nagpasya si Lyra na ibahagi ang kanyang karanasan. Hindi upang takutin ang iba, kundi upang magbigay aral sa kahalagahan ng tapang, katalinuhan at pananampalataya. Alam niyang marami pang kabataan ang maaaring makaharap sa panganib, at sa kanyang kwento, may babala at gabay na maaaring magsilbing ilaw sa dilim ng kagubatan at panganib. Ang kwento ni Lyra ay naging paalala, ang kabataan at inosenteng puso ay mahalaga, ngunit higit pa rito, ang tapang at tamang gabay ang magtatakda kung sino ang makaliligtas at sino ang mapapahamak. At sa bawat hakbang ng buhay, ang mga aral mula sa nakaraan ay magsisilbing sandata upang harapin ang kahit anong panganib, maging ito man ay ordinaryo o supernatural. 5.